Chinky, paubos na ang budget po namin. Di na namin alam kung saan kami kukuha ng resource. Ano ang gagawin namin? Kung yan ang gusto nyo malaman kung anong diskarte, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, also known as Mr. Chink Positive. Thank you very much for watching this channel. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pag-subscribe sa channel na ito. If you haven't subscribed, I do suggest that you click the bell button at saka at the same time, isama nyo na rin po yung subscribe and bell button. Pag may mga bagong videos, mapapanood nyo po kaagad. Okay. So, ang question right now is this. Syempre, meron tayong quarantine period, di ba? Pinag-usapan 1 month. 1 month. Pero hopefully na ma-release na po after 1 month. Pero may mga balita, it might extend. Depende kung bumaba na po yung curve. Okay? Pag hindi pa bumaba, yun po yung mangyayari. Baka mag-extend po yun. So, in other words, no work, no income para sa mga iba. Yung mga iba naman na may konting ipon, baka kapusin naman. So, ang tanong, ano nang gagawin po natin ngayon? So, right now, ito yung good news. According to Tatay Digong, so PPRD o President Rodrigo Roa Duterte, nako, meron na siyang inapprove na cash aid at parating na po yung cash aid at this is unprecedented in the entire history of the Philippines. Bakit po? 200 billion po ang mabibigyan dahil sa crisis na ito. At syempre, nakita niyo yung picture ng ating presidente. Ay, grabe. This is the first time, ha? First time na nakita ko nakatawa siya. Mukha siyang schoolboy. So, paano po natin makukuha yan? Ang balita po ipapadaan daw sa mga LGUs, mga local government units. In other words, sa inyong mga mayor at barangay. At saka, panalangin na talagang umabot talaga sa tao. Ito po ay maabutan po. Sino mga maabutan nito? Mga PWDs, number 1. Senior citizen, pregnant mothers din po, homeless people, at mga manggagawa sa informal sectors. Okay? Like for example, kung nakatira po kayo sa mga informal, yung mga talagang poorest of the poor. Ang magkano naman? 5,000 to 8,000 po ang cash allowance depending on the region. At hindi lang po yan ang mabibigyan. Buti naman, nabigyan din po ng budget ang DOH po, yung mga magkakasakit na mga frontliners po, yung mga nurses, mga doctors, may 100,000 pesos po na ayuda at pag sinamampalad naman po, ay sila po talaga nagbubuhis na kanilang buhay ngayon, ay may 1 million pong pabuya ang gobyerno. I know, hindi kayang palitan ng pera, but still, at least the government has a budget. Ito yung tinatawag na hazard pay. Sa DSWD din naman, meron po yung tinatawag ng, di ba, yung PPPP program. Mabibigyan po talaga yung mga yon, lalo na yung mga vendors, lalo na yung mga PUJs, drivers, jeepney, tricycle, padjak, di ba? Tapos mga taxi driver, or not only that, construction workers na walang talagang nawalan ng income. Yung yung mga arawan na earnings mabibigyan din po. So pati rin mga formal employees po na DOLE. So, according to DOLE, mabibigyan din po ng 5,000 pesos. So, para maging safe po tayo, tingnan nyo na lang po sa government website po, at saka pumunta na kayo sa inyong local na barangay kung paano nyo makukuha po yung support at pinare-release na po as soon as possible. So, right now, ito yung next question. Pag dumating na po yung ayuda, dumating na po yung cash aid, ano namang gagawin po natin sa pera? Pero may mga nagsasabi naman na medyo sa lower middle class, hindi naman kami qualified doon. Pag hindi kayong qualified, alam nyo, good news, meron pa rin kayong cash aid. The cash aid will be also coming from probably your employers. Kung may trabaho ka, makukuha mo na in advance yung 13th month pay mo, pwede nyo i-request yun. Or if not naman po, pwede rin kayo mag-cash advance. Magka-cash advance po kayo para itawid lang kayo ngayon. At para sa mga iba naman na talagang wala pa rin employers, meron naman kayong kamag-anak, kaibigan, di ba, na pwede nyo lapitan. So I'm referring to all, not only for the people na talagang nangangailangan, but for also the upper middle class or the middle class, kung wala talaga kayo, pagka dumating na po yung cash aid, ano na ang gagawin po? How to spend the cash aid wisely? Allow me to give you 6 tips po. Ay, grabe, ha? Sana naman po, masundan nyo po tong 6 na tips ko na ito para hindi kayo kapusin. Number 1 po, pay the urgent. Bayaran nyo muna si Judith. Sino si Judith? Judith ng kuryente, Judith ng tubig, Judith ng upang. Judith. Di ba yung mga Judith niyan? Kasi po,
aminin man natin o hindi, hindi yan mawawala. Kahit na itong matapos tong lockdown na ito, magbabayad pa rin tayo. Yes, hindi tayo nasisingil po for 30 days, may extension po tayo, pero after 30 days, magbabayad pa rin tayo. So, I will highly recommend that you already set aside. Huwag po nating gagamitin yung ating mga urgent bills na yung mga due date na yan. Kasi, pag hindi, ginamit nyo ngayon yan, pagka nasingil tayo, pagkatapos ng lockdown na ito, itong quarantine na ito, masasyak ka na lang. Kasi doble na dapat ang babayaran mo. 2 months na babayaran mo. Number 2, second thing that you can do sa cash aid na makukuha mo is what? Prioritize savings. Ito na po yung panahon na paulit-ulit ko na sinasabi, pasensya na po kayo, pero kailangan pag dumating po yung pera, since ang dami na po natin na natanggal, hindi na tayo lumalabas, hindi na tayo kumakain sa labas, hindi na tayo bumibili ng milk tea, hindi na tayo bumibili ng, nagigets nyo? Pag hindi na yan, may pera ka na pang ipon. So ano gagawin mo sa ipon mo na pera? Anong gagawin po natin sa ipon na cash aid na makukuha? Build up your emergency fund. Ito po yung panahon na talagang kailangan at ma-appreciate nyo talaga. Para sa mga taong sumusubaybay po sa akin na nakinig at sinunod po ng gumawa kayo ng emergency fund nyo na 3 to 6 months, kayo po ay ngayon ay safe kayo. Pero para sa mga taong ngayon lang na papakinggan to, ano ba tong emergency fund? Ang emergency fund, kung ano ang buwanan na gastusin nyo, itatabi nyo na po. Ang ideal is syempre, starting 1 month ay ideal 3 to 6 months. Just in case na mawalan ng trabaho, nagkaroon ng lockdown na ganito. Di ba? May meron kang pangkain, meron kang panggastos, may pambayad ka ng upa. Hindi ka masashock, magpapanik. Kaya nga, very important po, number 2, ang kailangan natin gawin, i-prioritize ang pag-save ng emergency fund. Third tip po, ang gagawin po natin, pag parating na po ang ating cash aid po, buy only the essentials. Kung ano lang po yung kailangan, yun lang po ang gastusin natin. Huwag na muna tayo pumunta sa mga yung mga malalapit na mga stores or mga convenience stores at bilhin ang inyong mga favorite drinks. Bilhin ang inyong favorite na chichirya. Tanggal muna lahat yan. Ang goal and mindset muna natin lahat ngayon is survival. Ang goal po natin is ma-stretch po natin ang ating pera. Kung hindi na natin kailangan, wag na bumili. Bakit pa kailangan magpa-take out pa at magpa-grab food kung kaya mo naman magluto sa bahay? Buy only the essentials. Stick to the essentials. Let's go to number 4. Fourth thing that you can do with your cash aid, pay your debt. Uulitin ko, para rin siyang bill, hindi po mawawala po ang ating utang. At kailangan po natin magbayad ng ating utang. Bakit po? Kasi yung taong pinagkakautangan din natin ay nasa parehong posisyon po din natin na kailangan din niya ng pera. This is the time that where that person needs also the money. So isama na rin po natin sa sa pagbabayad po natin ang ating utang. Pay what is due, especially if you are like for example sa credit card po, may extension din po tayo ngayon. Pero huwag nyong gagamitin ulit yung monthly payment nyo. Kailangan itabi nyo rin pa rin siya para pagdating po ng lockdown, pagkatapos ng lockdown, bayaran nyo. Kung hindi, it will also incur interest. And that is what you don't want to happen. At para sa mga tao naman na nahihirapan po, kasi nga, di ba, may mga home loans, car loans, lahat, pwede na rin kayong tumawag sa bangko at magpa-extend na rin po kayo ng inyong mga loans na wala pong interest. Let's go to number 5. Fifth thing that you're going to do with your cash aid, this is the time that you should learn how to manage your money. Money management po. That's the reason why I just want to encourage you. The goal is to financially stretch your money right now. Pahabain po natin ang buhay. Kung 1 month man ang budget, kung pwedeng gawing 1.5 month to 2 months, yan ang gawin nyo. Alam mo, dapat ang goal natin, na may stretch po na nating pera to the point na hindi ka na mag-aalala for the next few months. So kung kayo po ay nahihirapan talaga, you should learn how to do money management. And last but not the least, Chinky, maganda yung idea mo. Number 1, I will pay the urgent. Number 2, prioritize ko yung savings. Number 3, I will only buy what I need, yung essentials. Number 4, magbabayad ako ng utang. Number 5, ma-manage ko yung pera. Pero paano na, Chinky, kung talagang wala pa rin akong cash aid na pumapasok? This is the diskarte number 6. Tip number 6 ko po sa inyo, earn more money. Ito na po yung panahon na kailangan madagdagan po natin ang ating kita. This is the best time for us to think about opportunities. Mag-iisip tayo ng pagkakataon kung paano tayo kumita. Huwag natin ubusin ang ating oras sa pakakapanood. In other words, nag-enjoy lang po tayo, nagne-Netflix lang po tayo. Okay lang naman manood from time to time, pero wag natin ubusin ang oras yan. Invest on learning. Invest on a new skill. Learn how to turn your unproductive time to productive time.
So, alam nyo, isang pinaka-best na pwede natin gawin as of right now is to learn how to work from home and earn money from home. Chinky, pwede ba yan na pwede kang kumita sa pamagitan ng sa pagtatrabaho lang sa bahay? Yes. Ang tawag po niyan is virtual assistant. Ano po yung virtual assistant? This is a type of service that you can offer anyone, whether an entrepreneur, whether a business owner, or whether a talent or a person. Like for example, ano po yung pwedeng gawin? Number one, pwede kang mag-transcriber. Kung kunyari taga-transcribe, kung ano yung sinasabi ko ngayon, actually, sometimes I get transcriber also. Tina-type po nila, tapos nilalagay po yan, ina-annotate. Number one. Number two po, ang pwede nyong gawin din po, pwede kayong magsulat, pwede kayong maging writer, pwede kayong maging copy editor to edit, kung magaling ka sa edit, kung magaling ka sa graphics, sa design. Yan po yung trabaho ng virtual assistant. And FYI, one small job just like that, you can deliver it electronically, can earn you at least 500 to 1,500 per project. And then I have, ay nako, grabe, maniwala kayo. Every day po, ang dami ko mga pinapagawa sa mga ibang tao, and I have 40 virtual assistant. And ang average earning ng isang virtual assistant per month nasa 7,500 to a high of 50 to 70,000 depending on your what? Skills and capability. Wow! Imagine mo working from home pa lang. So my question to you is this: are you interested to enter and entertain the idea to develop your skills on how to become a virtual assistant? If you say yes, may good news po ako sa inyo because I have created an online course called How to Become a Virtual Professional. So we call them virtual professional. So ano tong virtual professional course na ito? It's online that you can watch one whole year, paulit-ulit po, Luzon, Visayas, Mindanao, and team abroad. So especially in these difficult times po right now, hindi tayo makalabas, at least right now, you can deliver what you have created. So if you want to know on how to start, ano ba yung mga do's and don'ts on how to become a virtual assistant, on ano yung mga high-paying jobs, on how much you can charge for your fee, and then itong pinaka-good news. May isi-share pa ako sa inyo isang true story na isang PWD, person with disability po, na hindi po siya nakakalabas dahil putol po kanya mga legs po. Pero siya ay kumikita po ng 50 to 70,000 pesos per month by working from home, by becoming a virtual assistant. If you are interested to know more about this, join me on my online course called Virtual Professional. Next question, how much the investment? The investment is very minimal. It's only 799 pesos. Why is it minimal? Because once you learn and accept a virtual work, you know what will happen? Bawing-bawi mo na. Mababawi mo na agad. Minimum nga, pwede mo i-charge 500 to 1,500 to 3,000. And good news, ang good news po, pag ikaw natuto ka, you will not only earn once, you will earn 10 times, 20 times, and 30 times. For people who are interested to be part of this online course, all you need to do is just type the word called VA. VNA. Type the word called VA right now inside your comment box. After this broadcast, I will send you the link so that you'll be able to enroll and register. Type the word called VA right now. If you do like this video, please also share this video with other people. Paki-click like. Also, don't forget to subscribe in this channel. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive. Bye. Hello guys, this is Joshua. Sana po i-like and subscribe nyo ang account ni Mr. Chinkitan sa YouTube and Facebook. Yan, God bless po sa inyo lahat. Hi, it's me, Janela Salvador, and I want to invite you guys to support Mr. Chinky's YouTube channel. Sana you guys subscribe dahil marami kayong matututunan about money. Hi everyone! Please follow Chinky Tan's YouTube channel. Mag-subscribe kayo, i-like ninyo, at syempre, don't forget to comment. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always, Chink Positive.